Magandang buhay po sa inyo, Kabanong. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Joem. Nais ko lamang ibahagi ang karanasan ko noong isinama ako ng kaibigan ko sa kanila. Sa Masbate. 18 anyos pa lamang ako noon. Hindi na ako nakapag-college dahil mas pinili ko na lamang munang magbanat ng buto. Mahirap lang din naman kasi kami. Ang nanay ko, labandera na, lalakero pa. Si Papa naman, masipag na ama, pero duwag at takot kay Mama. Wala siyang kaalam-alam na iniiputan na siya sa ulo. Pangarap ko ngang yumaman noon para kapag marami na akong pera, bibilhan ko ng maraming babae si Papa para pareho na sila ni Mama. Ganun kaproblemado ang pamilya namin, Kabanong. Iisa lang akong anak pero hindi nila ako maasikaso. Ganun pa man, mas pinili ko rin namang mamuhay ng di umaasa sa kanila. Naglalako ako ng mais sa sentro ng bayan. Yun ang pinanggagalingan ng pera ko. May trabaho naman si Papa pero hindi ako humihingi sa kanya. Ayos naman ang bentahan sa pagtitinda ng mais. Ang hindi lang ayos ay may mga kaibigan akong mga buraot. Inang mga to, may mga kaya kayo sa buhay. Bakit ayaw niyong bumili? Puro kayo hingi. Sige na, 2 na lang naman yan, di ba? Tig-isa na lang kami ni Abong. Oo nga, kaibigan mo naman kami. Hindi mo na kami mahal. Kinokonsensya niyo pa ako ha. Ililista ko itong mga hinihingi niyo ha. Ito naman parang others oh. Pero sige, lista mo na. Baka mamaya ipagkalat mo pa na wala kaming kwentang kaibigan. Oo nga, kawawa naman kami. Hinambalis ko sila ng basket sa sobrang inis. Ay naku, magsitigil nga kayo. Hindi bagay sa inyo, no? Bakit niyo ba ako pinupuntahan dito sa bahay? Alam niyo namang ayaw ni Mama na may napuntang tropa dito. Tsaka kararating ko lang, no? Magpapahinga na nga sana ako eh. Inakbayan pa ako ni Abong. Halos bumagsak ang balikat ko dahil sa bigat ng braso niya. May kalakihan din kasi itong si Abong. Siya ang pinakamalaman at matangkad. Punta daw kasi tayo kina Anjo, doon sa lola niya. Ha? Ano naman gagawin natin dun? Ewan ko. Pinapupunta ako ni Papa at Mama dun eh. Nandun daw kasi sila ngayon. Wala naman silang sinabi sa akin kung bakit. Sa lahat lang yata ng apo ni Lola ako lang ang gusto niyang makita eh. Ikaw lang pala gusto makita eh. Bakit pa kami isasama? Binatukan ako ni Abong ng mahina. Ay nako Joem, hina talaga ng utak mo no. Kaya tayo dapat sumama kasi may papagawa sila sa atin. Mali mo, paglinisin tayo ng sasakyan. Pre, nakakalimutan mo na ba? Mayaman lola ni Anjo. Di tiba-tiba tayo dun. May point ka, Abong. Pero, hindi ko rin alam eh. Basta sama ka na lang. Sumama na lang kayo. Bumuga na lang ako ng malakas na hangin dahil sa pagkadismaya. Sumakit ang ulo ko sa kanila noon. Ay, sige na nga. Papasok ko lang tong basket sa loob. Magpapaalam lang ako kay Papa ha. Hintayin niyo na lang ako sa bingguhan. Dadaan ako ron kapag pinayagan ako. Sabi mo yan ha. Kapag di ka tumuloy, ibig sabihin baog ka. Ha? Anong kunik? Naglakad na lang ang dalawa paalis at sumenyas lang sa akin si Abong. Ang kukulit. Parang mga bata bulbuli naman na. Pumasok na lang ako sa bahay. Nadatnang ko si Papa na inaayos ang sira-sira naming TV. Napulot lang kasi yun ni Papa sa tambakan. Nagawa niyang ayusin noong nakaraan pero nasira na naman. Magaling kasing mga likot si Papa ng kung ano-ano. Kung tutuusin, maabilidad talaga ang tatay ko. Marunong sa wirings, sa pag-aayos ng makina ng sasakyan, pagpapanday. Marunong din siyang mag-construction. Hindi ko nga alam kung anong pumasok sa utak ni Mama kasi yung lalaki niya wala namang kwenta. Opa, sira na naman pala yan? Oo nga anak Manonood pa naman sana ako ng basketball. Mag-aalas 6 na hindi ko pa naaayos. Huwag ka magkalala pa. Kapag ako nagkapera, bibili tayo ng matinong TV.
Para di na sumasakit ang mata mo sa malabong TV na sira-sira na yan. Nangiti si Papa habang may ginagalaw pa rin sa likod ng TV. Hindi na kailangan. Maayos ko naman to eh. Yung ipambibili mo ng TV, itabi mo na lang para makapag-aral ka sa kolehiyo. Umupo na lang ako sa nabubulok na rin naming katre. Kaunting uga na lang yata, mawawasak na. Pa, ayaw ko na po sanang mag-aral muna eh. Napatigil si Papa sa ginagawa niya. Kita ko sa mukha niya ang panghihinayang. Oh, abay bakit naman anak? Maganda may tinapos. Sa buhay, sandatang may tuturing ang diploma sa kolehiyo. Hindi ka ba naiinggit sa ibang kabataan na nakakapag-aral? Siyempre naiinggit din. Pero kasi pa, may gusto akong unahin eh. Saka na muna yung pag-aaral. Wala naman limit na edad sa pag-aaral, di ba? Kasi gusto ko na muna magtrabaho eh. Ay, nako, pasensya ka na anak ha. Kung nakapagtapos lang din sana kami ng mama mo, di sana hindi ka nahihirapan ngayon. Di sana hindi ka nauobligang magtrabaho para sa sarili mo. Nilapitan ko si Papa at tinapik siya sa balikat. Pa naman, wala naman kayong kasalanan eh. Malaki na ako oh. Kung ano man ang nangyari sa buhay ko ngayon, parte na rin yun ng mga desisyon ko sa buhay. Ang mahalaga sa akin, malakas kayo at malusog. Yun lang. Alam mo anak, nakakatuwa ka. Kahit na palaging wala ang mama mo, lumaki kang mabuting bata. So, baka naman maaya ka pa niyan pa ha? Nagtawanan kaming dalawa. Nakabuelo na ako kaya nagsimula na rin ako magpaalam. Ay, siya nga pala pa. Pwede ba akong sumama kay Anjo sa bahay ng lola niya? Pupunta kasi kami doon mamaya sa may San Andres. San Andres? Ang layo na nun ah. May pamasahe ka ba? Meron naman po. Pero mukhang may susundo naman po sa amin eh. Wala namang problema sa akin. Lalaki ka naman eh. At saka malaki ka na. Ang gusto ko lang, umuwi ka ng ligtas ha. Kapag sobrang alanganin na, doon ka na lang matulog. Mahirap na lumabas ng sobrang gabi na. Baka ako makakita ka ng aswang sa San Andres eh. Oo nga po pala no. Dati-dating may kwentong aswang dun eh. Ano nga ulit yung kwentong yun pa? May mga lasinggero daw na hinabol ng manananggal. Alam mo kung bakit hinabol? Bakit daw? Yung manananggal may dalang chicharon. Nanghihingi lang pala ng suka ng mga lasinggero. Kahit paulit-ulit na ang kwentong barbero na yon, natatawa pa rin talaga ako lalo na kapag si Papa ang nagkukwento. Maya-maya ay nagapunan na rin kami. Hindi ko na hinintay si Mama dahil nasa landian na naman siya. Umalis na ako kaagad at nagpaalam kay Papa. Pagpunta ko sa bingguhan, naabutan kong nagbibingo na yung dalawa. Nawili na sila dahil medyo nananalo na si Anjo at Abong. Pambira. Akala ko ba aalis tayo? Magsitayo na kayo dyan, no? Hay, huwag mo ang paalisin yan. Talo pa kami dyan. Tensya na ho. Nandito na po yung sundo ko eh. Hanggang sa muli, mga talunan. Nakasimangot at mura ng mura ang matatanda nang tumayo na ang dalawa kong kaibigan. Napuno ng barya ang tigisan nilang bulsa. Ano? May susundo ba sa atin? Wala no. Ano ka, boss? Tsaka hindi naman alam ng driver ni Lola papunta rito eh. Napakamot na lang ako sa ulo. Akala ko kapag mayaman, kahit anong oras ay biglang may darating na itim na sasakyan. Oh, ayun na yung jeep oh. Parahin nyo na. Pinara ko yung jeep at lumapit sa driver at nagtanong. Manong, dadaan kayo ng San Andres? Daanan ko kaya mukha mo. Mukha kang San Andres eh. Galit na tumingin sa akin ng driver at tumarurot ang jeep paalis. Para kang tanga. Bakit mo pinara? Hindi mo ba nakita na may mga karga siyang buko sa loob?
Sabi ni Abong parahin ko eh. Halika nga rito. Binatukan ko ng malakas si Abong. Muntikan pa siyang masubsob sa ginawa ko. Nang may dumaan ulit na jeep ay si Anjo na ang pumara. Biyaheng San Andres na yon, kaya rekta na kami kaagad. 8:00 na nang makarating kami roon. Ibinaba kami sa bukana ng tinatawag nilang Doña Manuela na barangay. Ang pangalan ng kanilang barangay ay nakapangalan sa lola ni Anjo. Doon pa lang, alam ko na kaagad na totoong mayaman ang lola niya. Mula sa bukana, tinahak namin ang daan papasok. Tulad ng mga kabahayan sa probinsya, kahit barangay yon, hindi pa rin magkakadikit ang mga bahay. Sa katunayan, nasa 30 metro yata ang distansya ng mga bahay sa isa't isa. Bakit ka kaya pinapunta ng lola mo, no? Hindi ko nga alam eh. Alam mo, may naisip ako, pero wag ka sana magagalit ha. Ay nako, wag mo na sabihin. Kalokohan na naman yan eh. Hindi, seryoso to. Usually kasi mga pre, kapag yung matandang mayaman pinatawag na yung kanyang paboritong apo, malamang yan, malapit na siyang mamatay. Tapos maghahabili na siya. Kumbaga, ipapamana niya sa apo niya yung mga kayamanan niya. Alam mo, Abong, sa totoo lang, ganyan din ang iniisip ko eh. Pero ayaw ko sana munang umasa. Baka mamaya hindi naman. Bakit? Gusto mo rin bang maging tagapagmana? Oo naman. Para makabili ako ng maraming mais tapos ititinda ko. Kakalabanin kita. Sira ulo. Pero may iba tayo. Bakit Doña Manuela ang pangalan ng barangay na ito? Hindi mo ba nasabi sa inyo? Kapitan si Lola rito. Sobrang tagal na niyang kapitan dito. Wala pa tayo sa mundo. Astig naman ng lola mo. Kapitan pala lola mo? Galing ah. Kung sa bagay, mukha kang tanod. Hindi na lang pinansin ni Anjo ang sinabi ko nang matanong na namin ang isang malaking bahay. Maliwanag ang bahay dahil maraming ilaw sa paligid. Paakyat yon kaya kitang-kita talaga kahit malayo pa lamang kami. Ayun, yun ang bahay ng lola ko. O tara, bilisan na natin. Nagmamadali na kami makarating doon. Pagpunta namin sa harap, sinalubong kami ng isang matangkad na gwardya. Nakatingala kami sa kanya. Sa tingin ko, nasa 7-footer ang lalaking yon. Ako si Anjo, apo ni Lola Manuela. Pinapunta ako dito. Password. Nagkatinginan kami ni Abong. Nagtaka kami kung anong password ang sinasabi ng gwardya. Meow! Pagkatapos magmeow ni Anjo ay pinapasok na rin siya sa loob. Mahilig sa hayop yang si Mang Ben eh. Gusto niya mga huni ng hayop kapag pumapasok kami rito nila mama at papa. Kailangan naming magtunog hayop. Mag-isip kayo ng iuhuni nyo para makapasok rin kayo ha. Ha? Seryoso ba? Tumango lang sa amin si Anjo at hinintay lang kami sa loob. Una akong lumapit sa gwardya. Huminga muna ako ng malalim pagkatapos ay... Ah, ano yan? Aswang? Paniki po. O sige, pasok. Lumapit na rin si Abong na may kasama pang aksyon. Ano yan? Dinosaur. Nagsalubong ang kilay ng gwardya pero pinapasok pa rin si Abong. Ganun talaga password dito? Hindi, inuto ko lang kayo. Babatukan sana namin si Anjo nang salubungin kami ni Tito Herbert, ang tatay ni Anjo. Seryoso ang mukha niya. Anjo, sumunod kayo sa akin. Sa puntong yun ay nagsimula ng maging seryoso ang lahat. Ewan ko rin pero bigla na lang ako nakaramdam ng kaba ng mga sandaling yon. Umakyat kami sa mahabang hagdanan. May tinungo kaming silid. Pagpasok namin doon, nakaratay ang isang matanda na puti na ang buhok. Nakapikit ang mga mata nito. May sakit ang lola mo. At kapag di yun naagapan, mamamatay siya. Maging kami ni Abong ay nabigla sa sinabi ni Tito Herbert. Hindi rin nakapagsalita si Anjo.
Hindi namin inakala na yun pala talaga ang sasabihin sa kanya. Naglahong parang bula ang hinala naming ipapamana ng kanyang lola. Bigla na lang nagkaroon ng malubang sakit ang Lola Manuela mo. Sinubukan namin siyang dalhin sa ospital kahapon pero wala namang makita ang mga doktor. Umuwi rin kami kagad. Ayaw kasi ng mama na manatili siya roon. Ayaw niyang makarinig ng mga pasyenteng umiiyak. Pa, ano ba kasing nangyari at bakit nagkasakit ng ganyan si Lola? Malakas pa naman po siya. Nung nakaraang buwan bumisita tayo dito, di ba? Ang lakas-lakas niya. Huminga ng malalim si Tito Herbert. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero ang sabi ng mama, isang aswang ang naglagay ng sakit sa kanya. Isang sakit na hindi magagamot ng kahit na anong gamot na galing sa ospital o kaya sa butika. Aswang? Seryoso ba yan, pa? Yun ang sabi ni mama. Ganon din ang sinabi sa akin ng mga kasamahan niya sa barangay. May isang babae raw kasing lumapit sa kanya noong meeting di avance. Niyakap siya. Tapos pag uwi niya, ubo-ubo na siya ng dugo. Sabi ng mama, aswang daw ang babae. Kilala mo naman ang lola mo. Madali niya lang mapagtanto mga bagay-bagay. Ibig ba nitong sabihin, pa? Hindi nagagaling si Lola Manuela? May isang natatanging paraan para gumaling siya. Naglakad si Tito Herbert palapit sa matanda. Hinaplos niya ang buhok nito habang tulog. Kailangan mong mahuli ang ibon ng aswang sa Kuweba ng Norte. Ha? Ano? Ibon ng aswang sa Kuweba ng Norte? Ibong Adana yan, pre. Pa, teka. Seryoso ba talaga kayo sa mga sinasabi nyo? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Nakita mo nang mahina ng lola mo, isipin mong naglalaro-laro lang ako? Malay ko ba? Ngayon ko lang narinig kasi mga ganyan pa Wala ka pa. Matagal nang paniniwala ng mga matatanda na may isang ibon na nakakapagpagaling ng kahit na anumang uri ng sakit. Sa pamamagitan ng isang patak ng dugo ng ibon na yon, gagaling ang kahit na sinong makakatikim nito. Pero hindi madaling mahuli. Bukod sa maliksi, nasa pangangalaga rin yun ng isang aswang na matagal nang naninirahan sa Kuweba ng Norte. At ikaw, Anjo, at kayong dalawa, kayo ang kukuha ng ibon na yon para kay mama. Mawalang galang na po pero bakit po kami kasama? Hindi kakayanin ni Anjo ng mag-isa yon. At bilang kaibigan, kaya niyo bang hayaan si Anjo na lumakad mag-isa? Nangonsensya pa talaga to. Pa, kung totoo nga yung lahat ng yan, ibig sabihin delikado ang buhay namin doon. Nasabi nyo nga na may mabangis na aswang ang naniniraan doon bakit kami pang kukuha? Kung pwede namang ikaw, pagsama ka lang ng ibang tao. Kaya mo bang hawakan ng mga negosyong naiwan ni mama? Pati na rin ang barangay. Kasi kung oo, ako na lang ang kukuha sa Kuweba ng Ibon. Ay, naloko na. Puro babae ang mga pinsan mo. Ikaw lang ang lalaki. Kaya ikaw lang ang inaasahan. Mga tiyuhin mo nasa ibang bansa. Hindi sila makakauwi. Tsaka hindi rin sila naniniwala sa sinasabi ko. Alam kong natatakot ka, pero nasa kamay mo nakataya ang buhay ng mama. Napapaisip si Anjo nun. Tiningnan ko ang matanda na mahimbing na nagpapahinga. Nakaramdam ako ng awa, kaya naman ako na mismo ang nagpresenta na sasama. Pre, huwag ka mag-alala. Sasamahan kita. Kinabigla yun ni Anjo, pero nahalata kong kahit na papaano ay nabuhayan siya ng loob. Abay, di sasama rin ako. Pero dapat may reward Mahirap na. Baka mamaya dito pa ako mamatay Mga pre, Hindi namin hahayaang mag-isa ka lang. Sasamahan ka namin. Para kapag namatay ka, may makakakita ng pagkamatay mo, di ba? Siniko ko si Abong para sawayin siya. Nanahimik naman siya kaagad. Nakahanda na mga kaibigan mo. O ano anak, anong pasya mo? di sige. Papayag na ako pa.
para kay Lola, para sa barangay na umaasa sa kanya, at para sa pamilya natin. Umarko ang ngiti ni Tito Herbert. Ano pong kapalit kapag nagtagumpay kami? Kapalit? Kayong dalawa, bibigyan ko kayo ng pera. Malalaman nyo kung magkano kapag nakabalik kayo na dala ang ibon. Bigla akong ginanahan, Kabanong. Naalala ko kaagad na bala kong bilhan ng bagong TV si Papa. Kaya naman, mas lalo ako naging kumbinsido na sumama sa lakad na yon. Umalis kami sa silid ng matanda at sa sala na pinaliwanag ni Tito Herbert ang mga dapat naming tandaan. Napag-alaman namin na ang aswang pala na nangangalaga sa ibon na yon ay isa palang bulag. Pero malakas daw ang pakiramdam. Sensitibo daw ang aswang sa kahit maliliit na ingay. Nasabi rin ni Tito Herbert na wala pang nagtatangkang pumunta roon. Kahit daw nga albularyo, hindi nila sinusubukan. Isang malaking hamon talaga sa amin yon. Nakakatakot man, pero nakikita ko sa mukha ni Anjo na gusto niya talagang mapagaling ang lola niya. Ipapahanda kong lahat ng dadalhin nyo para sa lakad nyo. Bukas na lang maaga kayo umalis. Meron na rin naman akong mapa na binigay ng isang lehitimong albularyo. Intindihin nyo na lang ang mga palatandaan. Dito na rin kayo matulog ngayong gabi para bukas sabay-sabay na kayong aalis. Anjo, ikaw na munang bahala sa mga kaibigan mo. Aalis lang ako saglit ha. May kakausapin lang akong kliyente. Kapag nagutom kayo, mag-utos lang kayo sa mga kasambahay. Sige pa, ingat ka sa pupuntahan mo ha. Kinuha na ni Tito Herbert ang coat na nakasabit sa dingding. Lumabas yun at kumaway pa sa amin. Pre, excited na ako. Parang adventure to. Oy, wag ka masyadong excited. Hindi laro pupuntahan natin ha. Ito yung matagal ko nang naririnig nung bata pa ako. Nakakala ko, gawa-gawa lang na matatanda. Yung pala, totoo. Ibig sabihin, dati pa talagang tungkol dun? Oo, pero bata pa kasi ako nun eh. Wala pa akong gaanong maintindihan. Pero mga pre, ihandaan nyo na yung sarili nyo. Bukas, kailangan na natin magseryoso ha. Pasensya na kayo. Pati kayo na, damay tuloy. Ano ka ba? Ayos lang. Mukha namang milyon ang magiging gantimpala namin eh. Mukha ka talagang pera no, kahit kailan. Siyempre naman. Lahat naman tayo nabubuhay sa pera eh. O sige na, tara na sa kwarto, matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Umakyat na rin kami sa itaas. Malawak ang kwartong pinaggagamit sa amin para maging tulugan. Pwedeng-pwede na nga kaming tumambling eh. Kasyang-kasya rin kami sa kama. Ang unang humilik sa amin ay si Abong. Habang kaming dalawa naman ni Anjo ay nanatili pa rin gising. Hindi ako makatulog kasi namamahay ako. Si Anjo naman napapaisip kung anong mangyayari sa amin. Pre, bakit mo tinanggap? Bukod sa gusto mo akong samahan. Kasi pre, kailangan ko ng pera. Naawa na kasi ako kay Papa eh. Kapag nanonood ng TV, sira-sira na kasi yung TV namin. Gusto ko siyang bilhan ng bago. Ah, ganun ba? Napakabait mo naman palang anak. Ikaw, may iba ka pa bang dahilan? Gusto ko rin kasing maging proud sa akin si Papa. Mula noon hanggang ngayon, hindi niya ako sinasabihan na proud siya sa mga naabot ko eh. Huwag ka mag-alala. Magtatagumpay tayo sa gagawin natin. Yan din naman ang iniisip ko eh. Kasi kung ang mga albularyo nga hindi naglakas ng loob na kunin ng ibon na yun sa kuweba. Tapos tayo pa ang susubok na mga simpleng tao lang. Naisip mo ba yun? Para tayong susuntok sa buwan eh. Pre, huwag kang panghinaan ng loob. May dahilan kung bakit hindi sila pumunta doon. At may dahilan din kung bakit tayong pangkaraniwang tao lang ang pwede. Ako, wala akong alam sa aswang-aswang na yan pre ha. Pero sa isip ko lang, mas madali kasing maramdaman ng aswang ang presensya ng mga albularyo eh. Kasi puno ng pangotra ang katawan nila. Kaya alam agad ng aswang. Tayo, wala tayong ganun. Oo nga no. Buti naisip mo yan.
Pero hindi pa rin ako sigurado doon ha. Kaya dapat mag-iingat pa rin tayo pre. Tama ka. Pero ngayon, pilitin na muna natin matulog. Kasi naantok na ako eh. Nagsaklob na ako ng kumot pagkaiga ko. Pero dahil sa lakas ng hilik ni Abong, hindi rin ako makatulog. Parang may bubuyog sa tenga ko sa sobrang lakas ng hilik niya. Kinilabit ko si Anjo. Nagawa niyang makatulog kahit ang ingay. Bumangon na lang ako at naglatag sa baba. Pero kahit anong gawin ko, palakas pa rin ng palakas ang hilik ni Abong. Sinampal ko na nga siya para manahimik pero humihilik lang ulit. Ay nako, kakainis. Makaihi na nga lang muna. Saan ba banyo nila rito? Lumabas ako ng kwarto namin, Kabanong. Sa hagdanan pa lang ako, nasilip ko na sa sala na nakapatay na ang lahat ng ilaw. Ang tanging liwanag na lamang na napupunta sa loob ay ang galing sa labas. Dahan-dahan akong naglakad hanggang sa may nakasalubong akong matanda. Muntikan ko na siyang masampal dahil sa kaba. Akala ko nung una white lady siya na na-expired na kasi matanda na. Ay Diyos ko kabayo. Ay, sorry kayo ho pala. Lumiwanag ang paligid ng pindutin ni Doña Manuela ang pindutan sa gilid. Ang ganda naman ng kabayong kaharap mo. Teka, sino ka ba? Napansin kong tila nawawalan siya ng balanse. Kaya naman agad ko siyang inalalayan para makaupo sa sofa. Maraming salamat. Pero sino ka ba? Magnanakaw ka ba? Bakit mabait ka namang magnanakaw? Hindi po ako magnanakaw. Kaibigan po ako ng apo niyong si Anjo. Dito po kami natulog para samahan siya bukas. Ano po kasi, kukunin namin yung ibon na alaga ng aswang para po sana sa inyo. Tila nabuhayan ng matanda sa sinabi ko. Kayo ang kukuha. Diyos ko, Panginoon, maraming salamat. Bakit po kayo bumaba pa? Nangihina na po kayo. Dapat po nagpapahinga na po muna kayo Kinuha ko lamang itong pangontra ko. Baka kasi bumalik na naman yung babaeng aswang na nagbigay sa akin ng sakit. Babaeng aswang? Bukod po doon sa kuweba, may aswang din po rito? Lagi namang may aswang sa mga probinsya. Pero dito sa amin, nakatago lang sila. Nag-aabang lang sila kung kailan sila manggugulo. Ganun po ba? Pero ihatid ko na po kayo sa taas. Sige, pakialalayan na lamang ako. Hinawakan ko matanda sa bewang at braso niya. Sobrang bagal naming inakyat ang hagdanan. Ihina ako nung mga sandaling yon pero wala akong magawa. Kailangan kong tiisin dahil kapag umalis ako, gugulong pababa ang matanda. Sasabog na ang pantog ko noon pero nasa gitna pa lang kami ng hagdan. Doña Manuela, paano po pala kayo nakababa? Tumawa ng mahinang matanda. May tabla ko sa gilid. Ginamit ko yon at nagpadulas ako. Dati ko nang ginagawa yon kaya sanay na ako. Gusto ko sanang matawa noon kasi naiisip ko para siyang nag-i-skateboard sa ginawa niya. Kaso ing-ihi na talaga ako. Baka mamaya kung bumulalas ako ng tawa, bigla na lang sumambulat yung ihi ko sa pantalon. Makalipas lang ng ilang minuto ay nakarating na rin kami sa itaas. Naihatid ko na rin siya sa kwarto niya. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan. Pupuntahan ko sana ang banyo pero naalala ko, hindi ko nga pala alam kung nasaan. Wala na akong nagawa kundi umihi na lang sa ilalim ng hagdanan. Hinabukasan na ng umaga. Pinaghahanap na ng mga kasambahay kung sino ang umihi sa ilalim ng hagdan. Habang nag-aalmusal kami, ay tahimik lang ako. Nakikinig lang ako sa kanila na gulong-gulo kung kaninong ihi yun. Wala ba sa inyong dalawang umihi doon sa ilalim ng hagdanan? Magkakaharap kami sa pagkainan ng mga oras na yon. Si Raulo, bakit naman kami iihi sa ilalim ng hagdanan?
Nakilala mo ba kaming dugyot at gamol? Hindi naman ah. Oo nga, para kang timang. Mali ko ba kung nabuang kayong dalawa? Baka lola mo umihi dyan. Yung panghi kasi parang amoy pang 69 years old na pataas eh. Ay nako, yan nyo na nga. Bilisan nyo lang kumain at aalis rin tayo. Matapos kaming kumain ay inihanda na namin ang aming sarili. Nagdasal-dasal pa nga kami na sana walang mangyaring masama sa amin. Aasahan ko kayo. Sige pa, aalis na kami. May driver kami na naghatid sa amin malapit sa Kuweba ng Norte. Kinakabahan na ako nung mga sandaling yon, Kabanong. Pakiramdam ko, para kaming lalangoy sa kumukulong mantika. Pagpapatiwakal kasi yata ang gagawin namin. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga kaming alam kung papaano lumaban. Ipagtanggol nga namin ang sarili namin hindi namin kaya. Sa mga aswang pa kaya. Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe ng walang traffic, inihinto na rin ng driver ang sasakyan. Sir Anjo, hanggang dito na lang po ako. Sa may kantong yon. May pababa dyan na parang bangin. Pero may daanan naman. Bumaba kayo ron. Ingat lang kasi madulas. Pagbaba nyo, diretso lang. Basta sundin mo lang yung nasa mapa na binigay ni Sir Herbert. Ay sige po. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi ah. Bumaba na kami ng sasakyan. Nagsimula na rin kami maglakad palapit sa sinasabing kanto. Sinuri namin ng maayos ang paligid. Puro puno na lang at halaman. Walang kabahayan. Sa uri ng lugar na yon, halatang wala nang gaanong dumadaan doon. Oh, dito na tayo bababa. Mag-ingat ah. Nasaan yung hagdanan? Ayun, nasa baba, nakatumba. Dito na lang tayo sa gilid dumaan. At least may hagdanan nga, di ba? Sobrang maingat kaming naglakad ng patagilid. Tagumpay naman kaming nakababa. Inayos namin ang hagdanan para kapag balik namin ay mas madali na kaming makaakyat. Papasok na kami ng kagubatan. Hindi yun kagaya ng gubat na parang sobrang kulob. May mga puno rin kasi roon na nalagas na. Meron din naman mga punong pinutol. Kinakabahan na ako dito ah. Malapit na ba tayo? Tiningnan ni Anjo ang mapa. Hindi pa. Kailangan lumagpas muna raw tayo sa ilog. Tapos may madadaanan tayong sagingan. Paglagpas nun, may ilog ulit pero maliit lang. Tapos, lagpas ulit nun, makikita na raw natin yung kuweba. At naroon na yung sinasabing aswang na bulag na may alagang ibon. Excited na ako mga pre. Kapag nakita ko yung ibon, dadakmain ko kaagad talaga yun. Maayos ka abong ha. Hindi tayo naglalaro dito ha. Kapag ikaw namatay rito, wala na kami magagawa kundi pagdasal ka. Nagpatuloy na kami sa paglalakbay. Narating namin ang ilog. Hindi naman ganun kalakas ang agos kaya dumaan na kagad kami. Nang makarating na kami sa kabila, napatingala kami sa mga nalagas na puno. May mga uwak na tila ba binabantayan ang mga kilos namin. Pre, wala ba sa mga uwak na yan yung sinasabing ibon? Base dito sa larawan, kulay asul, pula at berde yung kulay nun eh. Tapos mahaba yung tuka na parang nasa 6 na pulgada. Nang maglakad na kami ay nag-ingay ang mga uwak. Naalala ko noon, kapag daw ang mga uwak ay biglang nag-ingay dahil nakakita ng tao, isang babala raw ang pinahihiwatig nito. Pero hindi ko na lang yun sinabi sa dalawa. Ayaw ko kasing isipin nila na naduduwag na ako. Maya-maya pa, natanaw na namin ang huling ilog. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Niligpasan namin yun kaagad. Hindi nagtagal, nasilip na rin namin ang sinasabing kuweba sa norte. Ito na yun mga pre, ito na. O anong gagawin natin ngayon? Hihintayin natin kung merong lalabas dyan. Dito lang tayo. Bakit natin hihintayin kung pwede naman nating tingnan na sa loob? Binatukan ko si Abong. Ang lakas-lakas pa ng boses. Huy, tanga mo talaga. Manahimik ka na nga muna. Wala pang 10 minuto kaming naghihintay roon. Nakita na namin ang isang matanda na lumalabas na sa kuweba.
Hindi namin masiguro kung nakikita niya ba kami o hindi. Basta lumabas lang siya ng kuweba. Hintayin natin makalayo yung matanda. Malakas ang kutob ko na yan ang aswang. Tapos, saka tayo pumasok sa loob. Nang mawala na sa paningin namin ng matandang lalaki, ay dali-dali na kaming naglakad. Pumasok agad kami sa kuweba. Medyo namangha ako noon dahil may liwanag sa loob. May mga nakalagay kasing malalaking gasera sa bawat pader. Tingnan nyo, may gasera oh. Mukhang matagal na rito yung matanda. Ibig sabihin, wala pa nga talaga nakakapunta rito. Kaya nga sabi ni Papa, di ba? Kailangan natin mag-ingat. At saka, wag na kayong mag-ingay. Maglakad na lang. Sinundan namin si Anjo. Habang tumatagal, paliit ng paliit ang dinadaanan namin. Pero kasya pa rin naman ang isang tao. Mga ilang sandali lamang, narating na namin ang pinakabahay ng aswang sa kuwebang yon. May mga kagamitan kasi roon. Tapos may malakas ding gasera. Tingnan nyo kung nasa paligid lang ang ibon. Nang suyurin namin ang paligid, nakita namin ang ibon na nakadapo sa isang sanga na itinusok lang sa pader. Ayun, dali, kunin na natin. Sinubukan naming huliin ang ibon pero masyado siyang mailap. Ganun pa man, hindi pa rin kami sumuko. Nagkandalaglag na ang mga gamit doon pero sige pa rin kami sa kakahuli. Nang makabuelo ko, tinalong ko ang ibon at nakuha ko na siya. Nadakot ko na ang ulo niya. Nakakulong lang siya sa palad ko. Huli kang lintik ka. Galing mo, nagawa mo. Nahuli na natin. Lalabas na sana kami nang maramdaman namin na paparating na ang aswang. Wala kami mapagtataguan doon. Kaya ang ginawa na lang namin ay tumayo kami sa gilid na para kami mga poste. Naalala kasi namin na bulag pala ang aswang. Ginawa namin ang makakaya namin para hindi kami makalika ng ingay. Kaso yung ibon, nagpumilit na mailabas ang ulo niya mula sa palad ko. Pagtingin sa akin ng ibon ay siya ring lingon sa amin ng matandang walang mata. Walang ano-ano ay bigla na lang nagbagong anyo niya. Humaba ang mukha niya at ang mga binti. Tila nagkaroon siya ng karagdagang muscle sa katawan. Akala ko ba bulag yung tulig na yan? Bakit niya tayo nakikita? Nagsalita ka pa talaga. Tanga mo. Ang lakas ng loob niyong pasukin ang bahay ng mabangis na aswang na katulad ko. Hindi niyo ba alam na wala pa ang mga lolo at lola niyo? Buhay na ako. Mga lapastangan kayo. Gusto niyo yatang sumunod sa mga ginawa kong hapunan Akmang aatake na sa amin na matanda pero nakaisip ako ng paraan. Dinukot ko ang maliit na kutsilyo na dala ko at itinutok ko yon sa ibon. Sige, lumapit ka. Lilipat tong ibon mo papuntang langit. Sige ka. Napatigil ang aswang. Kitang-kita namin na sobrang halaga sa kanya ng ibon na yon. Hindi namin to sasaktan. Huwag mo rin kami saktan. Kailangan lang namin ng ibon na to dahil meron siyang kailangang gamutin. Nakakatawa. Isang tao lang ang nagbanta sa akin ng ganito. Pinapatawa mo ba ako? Lumundag siya sa amin pero nakailag naman kami. Maawain akong tao kaya hindi ko rin naman nagawang saksakin ang ibon. Inagaw sa akin ni Anjo ang ibon. Nagulat kaming lahat sa ginawa niya. Kinagat niya kasi ang isang daliri ng ibon. Napatigil ulit ang aswang. Nabahala na siya sa mga sandaling yon. O bakit? Akala mo ba natatakot kami? Ano bang meron sa ibon na to, ha? Gusto mo kagating ko ito ng buo? Wag! Biglang ngumiti ang matandang lalaki. Hindi namin alam kung bakit. Basta parang nakakaloko ang ngiti niya. Sige, umalis na kayo. Dalhin nyo na yan. Basta wag nyo lang sasaktan. Nagkatinginan kaming tatlo. Hindi kasi ganoon ang inaasahan namin. Ang nasa isip namin, mahihirapan kami at magiging madugo ang pagkuha namin sa ibon. Sige, subukan mong sumunod, tanda. Papatayin talaga namin to. Bulag ako, mga iho. Walang silbi ang aswang na bulag. Kaya tumakas na kayo. Gamutin nyo na ang gusto nyong gamutin. Sige na, umalis na kayo.
Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Tumakbo na kami palabas ng kuweba. Nanatili lang na nakatayo ang aswang na matanda. Makalipas ang ilang minuto ay nakalayo na rin kami sa lugar na yon. Papauwi na kami nun. Habang naglalakad ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pre, hindi ba parang kahina-hinala na hinayaan lang tayo ng aswang na yon na dalhin tong ibon? Di ba ang sabi nila, mabangis yung aswang? Baka kasi takot lang siya na saktan natin yung ibon. Nalaman ba naman niya na handang kainin ni Anjo ng buhay yung ibon eh. At saka hindi na niya tayo hinabol. Kasi nga ang mga aswang daw hindi nagaan yung aswang sa labas kapag patirik na ang araw. Baka ganun lang. Pwedeng tama si Abong. Pero ang malaga naman sa ngayon, dala na natin ang ibon. Isang patak lang ng dugo nito, gagaling na kagad si Lola. Basta, kahina-hinala talaga eh. Akala ko pa naman may mamamatay sa atin. Pero ang dali lang nating nakuha yung kailangan natin eh. Sana lang talaga walang masamang binabalak yung aswang na yon. Dami mo namang drama. Ang malaga, mabibili mo na yung TV ng papa mo. Makakanood na kayo ng Bold ng magkasama. Napailing na lang ako. Hanggang sa makauwi na kami ay hindi pa rin talaga ako mapakali. Tuwang-tuwa si Tito Herbert nang makita ang maalamat na ibon na hawak ni Anjo. Iniligay agad namin yon sa hawla na inihanda ni Tito Herbert. Sinasabi ko na nga ba hindi ako nabigo na kayo ang pinili ko. Lalo ka na anak. Proud na proud ako sa iyo. Dahil sa iyo, gagaling na ang lola mo. Nakita ko ang kakaibang saya sa mukha ni Anjo. Dahil sa wakas, natupad na rin ang pinapangarap niyang mapuri ng ama. Tinawag ko na ang albularyo na magsasagawa ng panggagamot kay mama. Kayo, magpahinga na kayo at mamayang 12:00 pa ang dating ng albularyo. Nakahanda na ang tanghalian nang pumasok kami sa bahay. Para kami mga senyor na pinagsisilbihan ng mga kasambahay. Hindi ako sanay pero tinuring ko na lang na selebrasyon yon sa tagumpay namin. Joem, Abong, mamaya kapag magaling na ang mama, ibibigay ko na sa inyo ang gantimpala ko sa inyo ha. Sa ngayon kumain na muna kayo. Sobrang lapad ng ngiti ni Abong sa mga pagkakataong yon. Ganon din naman si Anjo. Samantalang ako, hindi ako mapalagay. Masama ang kutob ko. Pero pinipilit ko na lang na hindi isipin yon. Ayaw kong maging KG sa kasiyahan ng dalawa. Mabilis na lumakad ang mga oras at dumating na rin ang matandang lalaki na albularyo. Pagkakita pa lang ng albularyo sa ibon, nanlaki na kagad ang mata nito. Ang maalamat na ibon sa Kuweba ng Norte. Totoo nga! Tahimik lang kaming nakatingin sa albularyo. Damang-dama namin ang bigat ng presensya ng albularyo. Mula nang pumasok siya sa mansyon, mas lalo akong nakaramdam ng kaba. Nakakahawa kasi yung tingin niya na parang nababahala. Isang buhay kapalit na maraming buhay! Hindi namin maintindihan ang sinasabi ng albularyo. Maging si Tito Herbert nga ay nagsalubong na lang din ng kilay. Ganun pa man, nakiusap na lang si Tito Herbert na simulan na ang panggagamot sa matanda. Umakyat na kami sa silid ni Doña Manuela, dala ang hawla ng ibon. Sandaling sinuri ng albularyo si Doña Manuela. Nanginginig-ginig pa ang kamay nito habang kinapaka pa ang liig na matanda. Pre, sasakalin niya yata lolo mo Nasa gilid lang kaming tatlo. Pinapanood lang namin ang ginagawa ng albularyo. Hanggang sa meron na siyang ipinahid sa ulo ni Doña Manuela. Huwag kayong mag-alala. Ang ipinahid ko ay para lamang maging kalmado ang utak niya. Pampatulog na rin. Bawal niyang makita kung ano ang gagawin sa kanya. Tunay nga na isang aswang na may inggit sa kanya ang naglagay ng sakit. Kaya sisimulan ko na ang panggagamot gamit ang dugo ng maalamat na ibon. May inilabas na mga librong itim ang albularyo. Sa sobrang luma nun, humihiwalay na ang mga pahina. Ang kailangan ko lang na saksi rito ay ang anak. Kayong tatlong mga binatilyo, lumabas muna kayo. Sinenyas ang kami ni Tito Herbert. Sumunod naman kagad kami. Tumambay na lang muna kami sa hagdanan. Pre,
Hindi ba kayo kinakabahan sa sinabi ng albularyo? Ang alin dun? Tangix, yung sinabi niya na isang buhay kapalit ng maraming buhay. Ikaw naman, Joey mo. Ginawa mo na naman big deal kaagad yun. Alam mo, marketing strategy din kasi yan ng mga albularyo. Gusto nila magmukhang maraming alam. Kaya sila nagsasalita ng kung ano-ano. Pero sa totoo lang, kinakabahan din ako dun, no? Kasi, papaano kung may kahulugan talaga yun? E di magagamot nga lola mo. Tapos ang kapalit, baka mga buhay natin. Ganun ba yun? Hindi kami nakapagsalita ni Anjo. Ganun na ganun din kasi ang naiisip namin. Nagdasal na lang kami na sana mali ang aming hinala. Sobrang tagal naming naghintay sa hagdanan. Nagawa na nga makipaglandian ni Abong sa mga kasambahay. Pero sakalang natapos ang albularyo. Papasok na sana kami pero narinig naming nagtatalo si Tito Herbert at ang albularyo. Tinulak namin ang pinto kasi baka kako sa pake ni Tito Herbert ang albularyo. Base kasi sa tinig nila, parang nagkakapikunan na rin. Pa, ano ba nangyayari? Kanina lang ayos kayo ah. Eto kasing albularyo na to ang dami sinasabi. Ginamot din naman si Mama. Nakakainis Sinabihan pa tayo na makasarili para lang sa buhay na ililigtas natin. Manong, ano ba talagang problema? Ipaliwanag mo nga sa amin kung meron pa kaming hindi naiintindihan o dapat malaman. Herbert, pasensya na sa mga nasabi ko. Nag-aalala lang ako sa kapakanan ng mga taga-barangay. Ngayong nagamot ko na ang Donya, siguradong may paparating na panganib para sa lahat. Kaya ako makikiusap, patayin na natin ang ibon. Hindi nga pwedeng sinasabi mo kasi mapapakinabangan pa ng ibang tao yung ibon na yan. Hindi mo ba yun naiintindihan? Ang ibon na to ang nagsisilbing mata ng aswang na yon. Natamemi si Tito Herbert. Unti-unting nalusaw ang inis niya. Napalitan niyo ng pangamba. Sinabihan na kita noong magkausap tayo sa telepono, pero hindi ka nakinig. Sabi ko sa iyo, sa oras na ilabas niyo ang ibon sa kuweba, binigyan niyo lang ng kamalayan ng aswang sa mga lugar na hindi niya napupuntahan. Ang nakikita ng ibon na ito ay siya ring nakikita ng aswang. Kaya pala nung lumabas ang ulo niya sa palad ko, biglang lumingon sa amin yung aswang na nasa harapan namin kahit wala naman siyang mata. Yun ay dahil ang ibong yon ang kanyang mga mata. Ganon kasimple yon. Kung papatayin natin ang ibon na yan, makakatulong ba yun para hindi na siya makapunta rito? Mismo, dahil mawawala na sa memorya niya ang daan papunta sa barangay natin. Kaya nga ang sinasabi ko, hanggat wala pa ang gabi, patay na ang ibon na yan, bago pa makarating dito ang mabangis na aswang na yon. Delikado, mapanganib ang aswang na yon, Herbert. Kahit kaming mga samahan ng albularyo ay hindi siya nagawang patayin noon. Nagawa namin siyang bulagin pero hindi pa rin nagbago ang katotohanan na mabangis siya. Pa, mukhang tama ang albularyo. Binuksan ni Herbert ang hawla, ngunit paghawak niya sa ibon ay bigla na lang yun natumba. Oh, anong nangyari? Bakit siya natumba? Tito, nahimatay na yata sa gutom. Naka, huwag kang papaloko. Hindi yan nahihimatay. Dadakmain na sana ng albularyo ang ibon sa kamay ni Tito Herbert, pero biglang lumipad ang ibon at tumuntong sa itaas na altar. Hindi ka dapat nagpapaniwala sa ibon na yan. Masyadong tuso at mapanlinlang ang ibon ng aswang. Sinubukang kunin ni Tito Herbert ang ibon, pero lumipad lang ito papunta sa labas at nakatakas. Pambirang ibon yun Parang nangaasar pa bago umalis. Herbert, ihandaan mo ang mga residente ng barangay dahil mamayang gabi siguradong nandito na ang mabangis na aswang. Wala na tayo magagawa kundi harapin ang mangyayari mamaya. Kung nakinig ka lang sana sa akin ng maayos nung una tayong nagkausap, sana walang ganito. Aalis muna ako. Ihahanda ko ang mga armas ko. Mag-aabiso na rin ako sa mga kapwa ko albularyo. Babalikan ko kayo mamayang hapon. Maglagay na kayo ng mga pangontra.
Isara ang dapat isara. At tandaan mo, Herbert, ang aswang na darating mamaya ay hindi gaya ng aswang na nagbigay ng sakit sa Donya. Napalunok ng laway si Tito Herbert. Umalis na rin ang matandang lalaki. Napabuntong hininga na lamang si Tito Herbert dahil sa pagkadismaya. Wala na tayong magagawa pa. Ang malaga, ayos na si Lola. Kumilis na tayo ngayon pa. May 3 oras pa tayo bago sumapit ang gabi. Biglang narinig namin si Doña Manuela na nagsalita. Nagising na siya. Nakabangon din. Sa itsura niya ay parang wala lang nangyari. Maliwalas na ang mukha niya. Donyang-donya na talaga ang itsura. Herbert, magaling na ba talaga ako? Oo, Mama. Nagamot ka na gamit ang dugo ng maalamat na ibon. Kaso, Ipinaliwanag ni Tito Herbert ang mga naging kapalit ng nangyari. Naintindihan naman yun ni Doña Manuela. Pero kalmado lang siya. Wala akong makitang takot sa mukha niya o kahit na anong taranta. Mama, magpahinga na muna kayo. Kagagaling nyo lang sa malubang sakit eh. Malakas na ulit ang katawan ko. Wala na akong nararamdamang bigat. Isa pa, kailangan ako ng mga kabarangay ko. Lalo na't paparating pala ang aswang na yon. Kumuha si Doña Manuela ng matinong damit sa aparador. Pinandoble niya yon sa kanyang bestida. Herbert, dito ka sa mansyon. Tawagan mo ang mga tao ko na nasa bayan. Pauuwin mong lahat sila dito. Protektahan ang mansyon, lalo na ang mga kasambahay ko. Ikaw, Anjo, at kayong dalawa, sumama kayo sa akin. May aasikasuhin tayo. Naglakad ng paalis ang Donya at naiwang kaming napangangan na lang. Hindi ko inakala na ganun pala si Doña Manuela kapag walang sakit. Parang Amazona. Pre, ganun ba talaga ang lola mo pag walang sakit? Oo pre, parang hindi matanda no. Langya, akala ko talaga uugod-ugod na rin siya. Kasi nung inakay ko siya paakit ng hagdan, halos hindi na rin siya makalakad na maayos. Inakay? Kailan? Nung gabi, iihinga sana ako nun pero inuna ko pa siyang yakit sa taas. Langya talaga oh, sasabog na pantog ko eh. Buti na lang naihatid ko siya. Kaya sa ilalim ng hagdan ka na lang inabutan? Ha? Buwisit ka. Kaya pala parang amoy 18 years old yung panghi. Tumingin ako kay Tito Herbert na napapakamot na lang din sa ulo. Pasensya na ho. Umalis kami roon at sinundan namin si Doña Manuela. Ang bilis-bilis niyang maglakad kahit na matanda na siya. Kami ang hiningal sa kanya. Inisa-isa namin ang bahay. Bawat pintuan ay kinakatok ng Doña Manuela para papuntahin sa harap ng barangay. Nagugulat pa ang iba dahil sa biglang paggaling ng Donya. Nang yan pre, hinihintay ko lang yung reward eh. Hindi ko akalain na may panibagong adventure na naman. Doblein yung bayad niyo sa akin ha. Mukha ka talagang pera kahit kailan eh no. Pre, kapag ako namatay na mamaya, pwede pakibigay na lang kay Papa yung bagong TV. Nako, isa ka pa eh. Laylay ang dila naming dahil sa pagod ng mga oras na yon. Nagmukhang kami ang may rayuma. Pero bandang 5:00, tinipo na ni Doña Manuela ang mga tao. Pinaalam niya ang lagay ng barangay nila. Maraming nagbigla at natakot. Kanya-kanyang bulungan pero sa isang malakas na sigaw pa lang ng Donya na nahimik kagad sila. Dahil sa akin, kaya mapapadpad ang mabangis na aswang na matagal na sanang wala sa mundong ito. Kaya humihingi ako ng tawad sa lahat. Pero hindi ako nandito sa harapan ninyo para sa kapatawaran. Nandito ako para protektahan kayong lahat. Sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa nangyari. Nais kong maging handa kayo. Kahit sino, humawak kayo ng patalim laban sa aswang. Ang pamunuan ng barangay ay lilibot mamayang gabi. Isasama ko na ang mga tauhan ko. Muli, mag-iingat tayong lahat. Kung wala namang gagawin sa labas mamaya, manahimik na lang sa loob ng bahay. Maliwanag? Kitang-kitang respeto nila sa Donya dahil halos lahat ay sumang-ayon.
Pagkatapos ng pagpupulong ay nag-uwian na rin sa kanya-kanyang bahay ang mga residente. Naiwan kami sa barangay kasama ang iba pang mga tanod na mga babae rin. Doña Manuela, pwede ho bang makahingi ng pagkain? Kahit lechon lang po. Gutom na po ako eh. Sumenya si Doña Manuela sa isang babaeng tanod at sinamahan si Abong sa loob ng barangay. Kayong dalawa. Lola, bakit to? Marunong ba kayong gumamit ng barel? Ako, marunong. Nag-aral ako niyan sa bayan eh. Ako po hindi eh. Pagdating ng mga tauhan ko mamaya, bibigyan ko kayo ng barel ha. Ngayon lang to mangyayari. Huwag na kayong maingay sa ibang lugar. Hindi kasi talaga biro ang aswang na darating mamaya. Kaya kailangan lahat tayo kayang protektahan ang sarili. Ikaw Lola. Biglang nagsalita ang isang babaeng tanod sa gilid. Si Doña Manuela ang dating commander ng samahan ng mga kababaihan kontra aswang noong dalaga pa siya. Napahanga ako sa narinig namin. Kaya pala kung kumilos si Doña Manuela ay parang laging nananapak. Pre, astig pala lola mo no? Pero La, sigurado po ba tayo na kakayanin natin ang aswang mamaya? Oo naman. Kailangan lang natin ng magandang hakbang. Nagawa na namin ito noon. Kasama ko mga albularyo. Sigurado ako na magagawa ko rin ito ngayon. Pasensya na La, pero kinakabahan talaga ako eh. Ako rin po. Ang paalam ko lang kasi sa tatay ko eh, may okasyon sa bahay ninyo. At yung maghahabilin na kay... Uy, pinagsasabi mo dyan. Normal lang kabahan. Alam niyo ba na ang mga taong kinakabahan, sila ang tunay na matapang? Kaya ayos lang yan. Lalaban naman tayo. Marami tayong magkakakampi. Matapos ang pag-uusap na yon ay pumasok na rin kami sa loob ng barangay. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng yon. Di ko inasahan na ang simpleng pagpunta ko ay mauwi sa malapelikulang kaganapan. Bumuntong hininga na lang ako habang pinagmamasdan ng labas na unti-unti nang dumidilim. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Nagsarado na ang lahat ng bahay. Bukas din ang lahat ng poste ng ilaw sa bawat daan. Dumating na rin ang ilan sa mga tauhan ni Doña Manuela na puro naman mga babae. Nasa loob lamang kami ng barangay habang nakasilip sa labas. Sobrang tahimik na ang paligid. Puro kuliglig na lamang at mga punong nagsasayawan sa hangin ang maririnig. Namamawis na ang kamay ko noon nang dahil sa kaba. Hanggang sa mga ilang sandali lang ang nakalipas, nakarinig na kami ng malakas na atungal. Para bang umuugong ang tunog na yon sa buong barangay. Nakakilabot pre, para tayong nasa pelikula talaga. Oo, tapos ikaw yung mamamatay? Tumahimik muna kayo. Andyan na yung aswang oh. Habang nakasilip kami ay may dumating ng isang nilalang. Malapad ang kanyang pakpak. Matangkad, medyo maskulado ang katawan. Napalingon naman kami sa isa pang babae na lumabas mula sa gilid. Base kay Doña Manuela, ang babaeng yun naman ang aswang na nagbigay ng sakit sa kanya. Malakas ang boses ng babae kaya dinig namin kung ano ang sinabi niya. Kinausap niya kasi yung aswang na may pakpak. Totoo nga! Ang maalamat na aswang ay buhay pa rin! Tutulungan kitang puksa... Hindi na naituloy ng babae ang kanyang sasabihin nang kagatin ito ng marahas ng aswang. Tapyas ang leeg ng babae at mabilis na bumulagta sa lapag. Langya pre! Ganyang kadelikado ang aswang na yan. Kaya hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Gulat na gulat ang lahat sa nangyaring pagpatay sa aswang na babae. Pero yung mga babaeng tauhan ni Doña Manuela ay tahimik lang. Walang mga reaksyon, parang mga robot lang. Naglakad ng kaunti ang aswang sa tapat ng barangay. Tumayo lang siya doon at sinuri ang barangay. Alam niya na nasa loob kami, pero wala siyang ginagawa. Napansin ko sa likod ng ulo niya ay naroon ang ibon. Palipad-lipad habang nakasunod lamang sa kanya. Maganda kayo! Nang aktong lalapit na ang aswang sa pinto ng barangay, inunahan na namin siya.
Sumenya si Doña Manuela, kasunod noon ay ang sunod-sunod naming pagpapaputok. Hindi matamaan ng aswang dahil sa sobrang nitong liksi. Mabilis itong nakakapagtago sa kung saan-saan. Pero nanatili lang kaming nasa kinatatayuan namin. Basag-basag na ang mga salamin ng barangay dahil sa mga balang pinalabas namin. Walang titigil hanggat hindi namamatay ng salot na aswang na yan! Maya-maya pa ay huminto na rin kami sa pagpapaputok. Hindi na lumalabas ang aswang sa pinagtataguan. Marahang kaming umalis ng barangay. Nauna ang mga tanod at tauhan ni Doña Manuela. Hanggang sa may bigla na lang lumundag galing sa itaas. Nahila ang isa sa mga tauhan ng Donya. Buti na lang ay natamaan niyo ng iba pang tauhan. Nabitiwan ng babae at nakabalik siya sa amin. Hindi siya tinatablan ng bala. Mukhang kailangan ko nang gamitin ang punyal na ito. May dunukot ang matanda na isang punyal na kulay ginto. Uy, wow, gold! Ito lang ang makakapatay sa mga aswang na katulad niya. Pero matanda na ako. Kahit malakas pa ang katawan ko, ay hindi naman ako ganon kabilis. Sino sa inyong tatlo ang maaaring gumamit nito para patayin ang aswang na yon? Sandaling nawala na naman ang aswang na parang nakikiramdam lang din. Wala akong kinalaman dyan ha. Basta ako, TV lang ang habol ko dito. Sige la, ako na lang po. Pero, paano mo naman gagawin yun, Anjo? Kita mo naman kung gaano siya kadelikado at kabilis. Magagawa ko yan sa tamang pagkakataon. Nahinto ang aming pag-uusap ng mga tanod naman ang inatake ng aswang. Nabalibag ang isa na tumama pa sa katawan ng punong nyog, habang ang isa naman ay hinila papunta sa dilim. Pagbalik sa amin ay iika-ika na at duguan na rin ang ulo. Pabigla-bigla siya ng atake. Inaalam niya talaga kung saan parte tayo mahina. Kaya dapat gumawa tayo ng parang depensa. Nagdikit-dikit kami noong mga sandaling yon. Pero sa halip na kami ang atakihin ng aswang, gumapang siya palayo. Kinabahan si Doña Manuela dahil alam niya kung sino ang pupuntiryahin ng aswang. Ang mga residente! Bilis! Magmadali! Nagtakbuhan na kami. Hinabol namin ang aswang. At hindi nga kami nagkamali. Una niyang inatake ang bahay na nakita nito. Ang maganda lang roon, bato na ang bahay at nakakandado. Binabasag niya pa nga ang mga bintana, pero hindi naman makapasok dahil nga sa mga pangontra. Galit na galit ang aswang na nagtago sa silong. Nagpaulan kami ng bala doon. Pero nagtaka kami nang wala na pala roon ang aswang. Sa puntong yon ay si Doña Manuela na mismo ang hinila. Nakakapit si Doña Manuela sa bato. May hila na sana siya palayo nang biglang dumating naman ang ilang grupo ng mga albularyo. May tumamang palaso sa leeg ng aswang. Nang mabitiwan noon si Doña Manuela, buong pagsisikap namang hinila siya. Pagyemas na aswang na yan! Naiinis na ako! Lumapit naman sa amin ang mga albularyo nang mawala na naman ang aswang. Dahil sa ginawa nila sa aswang, mas lalo itong nagalit. Pinagsisira ng aswang ang mga pose ng ilaw para maging madilim. Sa punto pa lang na yon ay kinabahan ako. Alam ko na magiging mahirap para sa amin ang sandaling yon. Buti na lang, nakapagdala ako ng flashlight. Nilabas ni Anjo ang flashlight niya na hindi naman kalakihan. Laking tulong niyan ha. Ang malaga, meron kaysa Ha? Napatigil ang isang albularyo pagtapat ni Anjo ng flashlight. Nakita na lang namin na pinagkakalmot na ng aswang ang albularyo. Tumigil lang yon ng pagbabarilin yon ng mga tauhan. Muling nagkubli ang aswang sa mga puno. Manuela! Ikaw lang ang kailangan kong patayin. Kung ayaw mong may madamay pa, sumuko ka na sa akin ngayon! Lahat kayo umalis! Donya, sigurado po ba? May naiisip akong paraan. Sa wakas, naiintindihan ko na rin kung ano ang kahinaan niya. Doña Manuela, sa tingin ko, dapat nating unahin patayin ang ibon na nasa likod ng ulo niya para mawalan siya ng paningin. Ang galing mo, iho! Matalino siguro ang nanay mo, no? Hindi po, malandi po, malandi. Makinig kayo sa akin. Kayong lahat,
iwan nyo kaming tatlo. Anjo, Joem, matira kayo. Anjo, ikaw ang gagamit ng punyal. Joem, hawakan mo ang flashlight. Palalabasin ko ang aswang at itutok mo sa kanya yan para makita natin ang ibon na nasa likod niya. Ako ang babaril sa ibon, basta kailangan ko lang ng liwanag. Kapag natamaan ko ang ibon, bulag ng tuluyan ang aswang na yan. Anjo, ikaw na ang susunod na kikilos. Gawin mo makakaya mo para itarak ang punyal sa kaliwang dibdib ng aswang. Yon ang magiging plano. Matatapos ang lahat ng ito kapag nagawa natin yon. Iniwan na kami ng mga kasama namin. Dahil doon, nilamon na ng takot ang buo kong sistema. Kinuha ko na ang flashlight. Lumapit naman ng bahagya si Doña Manuela. Pinaalis ko na silang lahat! Lumabas ka na dyan at tapusin nating dalawa ang laban na ito! Utu-uto ang aswang. Ilang segundo lang, gumapang ito palapit. Pagtayo nito ay halos hanggang dibdib lang si Doña Manuela. Mabuti naman at hindi mo na ako pinahirapang patayin ka. Papayag ako sa gusto mong sumuko sa iyo kung hahayaan mo na ang barangay na ito. Tumawa ng malakas ang nilalang. Halatang wala siyang balak na makipagkasundo. Samantala, sinimulan ko na rin ang pag-ilaw sa kanila. Kita ko ang ibon na malikot sa ulo ng aswang. Anong katangahan ang sinasabi mo, Donya? Sa tingin mo, papayag ako sa gusto mo? Matapos ubusin ng tauhan mo ang angkan ko noon? Gusto mong pumayag ako ngayon? Lokot ka nga! Habang nahalakhak ang aswang, ay sinamantala na yon ni Doña Manuela. Dinukot niya ang senyoritang baril sa kanyang tagiliran. 2 beses siyang nagpaputok sa ibon. Isa roon ay tumama. Nang mapansin na naming tila nawala na ng paningin ng aswang, dali-dali nang kumilo si Anjo. Aba! Dali! Buong pagsisikap na tumakbo si Anjo. Kaso sa kasamaang palad, nadapa siya ng maapakan ng naiwang madulas na bato. Nilapitan ko pa talaga siya para tulungan makabangon. Pambihira! Sa ganitong sitwasyon ka pa talaga naging tanga? Paggewang-gewang ang aswang at kumakapa-kapa lang. Tumakbo naman ulit si Anjo palapit doon habang hawak ang punyal. Iniisip mo ikaw si Pedro Pinduco, no? Nang makalapit si Anjo, ay walang pagdadalawang isip niyang tinarak ang punyal sa dibdib. Napaluhod ang isang tuhod ng aswang. Baka sa kilos nito ang labis ng panghihina. Sinasabi ko na nga ba eh, kahit kailan, mga manloloko lang ang mga tao. Dito na matatapos ang karahasan mo, aswang. Tanggapin mo ng kaming mga tao talaga ang makapangyarihan. Nagpapatawa ka ba? Hindi kayo makapangyarihan. Kayo lang ang mas tuso. Umubo na ng dugo ang aswang na yon. Maya-maya lamang ay nakita na lang namin na unti-unti na siyang nagbago ng anyo. Naging isang matanda na lamang ito na puti na rin ang buhok. Kung alam ko lamang na hindi ka mapupunta sa akin, sana hindi na lang kita minahal noon, Manuela. Kasalanan mo ang lahat. Mas pinili mo ang maling landas. Nagsalubong ang kilay ko at nagtaka. Bigla akong naumay dahil sa sinasabi nila. Mawalang galang na po, Doña Manuela. Pero, ex niyo po ba yung aswang na yan? Umiling lang ang matanda. Isang dating manliligaw na hindi ko nasagot dahil sa pagpatay niya sa mga mababait na Hapon. Sa huling pagkakataon, aswang, babanggitin ko ang pangalan mo bilang pamamaalam. Hanggang dito ka na lang. Paalam, Orozco Monreal. Tuluyan ang nalagutan ng hininga ang aswang na yon. Bumuntong hininga na lamang si Doña Manuela. La, sigurado kayo na dating manliligaw lang yan, ha? Baka mamaya si Lolo yan eh. Natawa si Doña Manuela. Matagal nang wala ang lolo mo, apo. Kaya hindi siya yan. Tara na. Hayaan na natin ang tao ko ang maglikpit dyan.
Nagbalikan na rin ang mga tauhan ni Doña Manuela. Kinuha nila ang bangkay at dinala sa bayan para i-cremate. Pagdating namin sa barangay, naabutan namin si Abong na sarap kumain. Binatukan ko kagad siya. Ang sarap ng buhay niya habang kami nasa peligro. Langya ka. Kain ka ng kain dito tapos kami ron nasa isang hukay yung kabilang paa namin. Bakit nyo naman kasi ilalagay yung paa nyo sa hukay? Kasalanan nyo rin Basta ako, binantayan ko yung barangay. Hayaan mo na, Joem. Ang malaga, naayos na rin natin ang gusot na nagawa natin. Napagaling na natin si Lola. Magiging payapa na rin ang barangay na ito. Pero pre, kailangan ko na palang umuwi Baka kagabi pa ako hinahanap ni Papa. Tapos na ba ang problema? Amin na reward namin? Napakamot na lamang sa ulo si Anjo. Nang masiguro na wala nang ang aswang sa lugar, pinauwi na rin kami ni Doña Manuela. Binigyan niya kami ng gantimpala, 5 sako ng bigas at pera na sasapat para sa 1 taon. Pag-uwi ko sa amin, may dala na akong pambili ng TV. Nang tanungin ako ni Papa kung saan galing yon, kinuwento ko sa kanya ang lahat. Maging siya ay hindi rin makapaniwala. At tulad ng sinabi ko noong una, binigyan ko si Papa ng pera para makabili ng babae. Nang sa ganon, patas na sila ni Mama. Natatawa na lang ako kapag naaalala ko yon. Pero mas tumatak sa akin ang mga nangyari na minsan may isang aswang na sumubok sa katapangan namin. At dahil doon, mas nalaman ko sa sarili ko na kaya ko rin palang maging isang bayani. Wakas.